ibig sabihin hindi nyo ginawa. Otherwise, bakit nyo mag-a-appoint ng 3 na tinanggal nyo pa nga yung 2? Pangalawa, sinasabi nila na pag yan ay pinalaya namin, merong risk, nanganganib daw na si Presidente Duterte tumakas. Jesus Maria Josep, ano tatakas yan eh? Hindi nga makalakad ng matuwid. Kailangan mong alalayan. Ang daming sakit. Ang daming nararamdaman. Matanda na. Paano? Sabi nila, may influensya pa yan. Baka delikado yung mga testigo. Tinan nyo, alam nyo po kabalbalan yung mga katwiran na gano'n sapagkat sinasabi nila, may influensya pa yan. Meron mo, nanalo pang mayor yan. Vice Presidente, ang anak niya. Teka muna. Kung totoo yung sinasabi nyo, nung siya'y presidente, nandun sa kanya lahat ng kapangyarihan, lahat ng impluensya, bakit wala siyang ginawa? Dati na hong namamayagpak yung mga nagre-reklamong yan. Hindi po ba? May ginawa ba siya? Wala. Pinabayaan niya lang. Ibig sabihin, kasi hindi totoo. Kaya hindi ho siya pwedeng gamitin ang kanyang kapangyarihan. Ngayon, wala na nga siya sa kapangyarihan. Kung nasa kapangyarihan, hindi niya ginamit, ngayon pa. Kaya puro kabalbalan lang. Talagang gusto lang nilang ituloy ang kanyang paglitis at ang aking tingin niya talagang i-convict nila yan. Sabi ko talaga, ibig sabihin lang, talagang walang direksyon. Nagkakanya-kanya tayo. Hindi ko pa pwede yun. Kailangan salubungin natin ng maligaya dahil isa lang naman ang pinaglalaban, korupsyon, hustisya. Bakit nyo itataboy yung iba na gusto sumama sa inyo? Yan ang nagiging problema. Kailangan talaga mayroong lumabas na isang leader na magiging unifying force. Otherwise, maniwala kayo kung ganyan tayo, ang mga rally-rally natin, pakonti-konti, kahit na marami, pero hiwa-hiwalay, matutuwa ho si Marcos Jr. dyan. Mananatili talaga siya hanggang sa 3 taon. Di siyempre, Pasko na, 2025. Ay, nafe-feel mo na ba ang spirit of Christmas, Attorney Sal? Sobra na. Kahit saan ka magpunta, traffic. Sa loob ng mall, di ka makapasok sa mga gusto mong puntahan dahil nakapila lahat ng mga tao. Andiyan yung Christmas rush, ano? Yes. Kumusta naman yung budget natin for Noche Buena? Wala. Sabi ng gobyerno, 500 pesos na pwede na, sus Maria Josep. 500 pesos na pwede na. Kawawa naman. Oo nga eh. Yung, Sana man lang, Attorney Sal, sana man lang yung 500 pesos is a decent enough Noche Buena meal. Siguro kung papaskuin mo yung asin saka 2 pandesal. Sabi po natin dyan sa aming petisyon ng urgent motion to resolve yung final namin ng March 12, a petition for a writ of habeas corpus in behalf of Kitty Duterte, representing the father of former President Rodrigo Roa Duterte, is that yan pong petisyon hanggat hindi nare-resolve yan. Katunayan, ang naging resulta nga niyan because of some unresolved issues as to the legality or illegality of the acts committed by the public officials, nagiging dahilan pa para sila bigyan ng reward. Sapagkat yung gagaya ni Torre, hindi po ba siya pre-nomote bilang chief ng PNP. Naging PNP chief siya. Yung si Lucky Nelo, naging LTC chief pa sa Land Transportation Commission na siya ang sumuko kay Presidente Duterte doon sa Interpol na sinasabi nila. At sino pa ba yan? Si Rimulya, ginawang ombudsman. Ako kasama rin yan sa mga nag-plot against the former president. Kaya sabi po namin, hanggat hindi nare-resolve yan, ang gobyerno ay binibigyan ng gantimpala yung mga lumabag sa ating batas. Kaya kailangan na talagang ma-resolve yung petition na yan. Sabagat yung petition for a writ of habeas corpus, hindi lamang po hinihingi ang pagpapabalik ni Presidente Duterte kung hindi solusyonan yung mga legal issues na aming inihain, kagaya halimbawa ng labag ba sa batas
ang pag-aresto kay Presidente Duterte at sinabi namin labag ito. Labag din ba ito sa extradition treaty? Labag din po, sinabi namin. Labag ba ito sa Rome Statute na pinanggagalingan ng warrant of arrest? Sabi namin, labag pa rin. Marami yung legal issues na kailangang ma-resolve definitively ng Korte Suprema. Kaya ho kami nag-file na ng urgent motion to resolve the petition. Ma-resolve na yung petition for writ of habeas corpus sapagkat habang hindi po nare-resolve yan, ang gobyerno natin ay nagbabanta na naman na gagawing muli yung mali at illegal na ginawa nila sapagkat yung bagong sinasabi lang warrant of arrest kay Senador De La Rosa na ginagawang co-accused, maaari daw nilang ipatupad. Meron daw silang opsyon na isurrender. Alam po ninyo kung titingnan ninyo, paiba-iba ang sinasabi ng administrasyon. Si Lucas Bersamin, dating executive secretary na tinanggal ng walang kabog-kabog at hiniyapan nila, sinabi na nga noon na hindi na nila magagawa basta yung ginawa nila kay Presidente Rodrigo Duterte sapagkat may bago ng rules and regulations na inilabas ang Korte Suprema na kung merong hihingi ng suko o pag-surrender ng isang mamamayan na akusado ng ICC, kailangan sa ilalim ng batas natin at sa rules, mag-file muna sila ng petition sa hukuman at didingin doon sapagkat ito ay nakatakda sa salikang batas. Kaya sinasabi po namin doon sa aming urgent motion na pag hindi po nila ginawa yan, lumalabag sila doon sa due process clause kung saan bago ka makapag-issue ng warrant of arrest, kailangan dinggin mo muna ang akusado. At kung yung pong mga sinasabi nila na pwede raw sila sumurrender under Article 59, yun puro kabalbalan lang yan. Talagang ginagamit lang nila yung mga mali upang i-justify ang kamalian nila. Kaya sabi po namin sa Korte Suprema, sana ho'y may resolve nito kasi itong administrasyong gobyerno natin ngayon ay pinagpipilitan talagang labagin ng saligang batas dahil sa tingin nila, tama sila. Ang Korte Suprema lang ang makapagsabi na mali kayo dyan, illegal yan. Kaya yun po ang hinihingi namin sa madalit salita. Ang sinasabi po namin yan, kasi kung matatandaan mo, Hana, nung tinayal ko yung petition for habeas corpus, nasa eroplano na siya at nakalipad na. Actually, hindi pa nga nakakalipad at the time. Nandun pa siya sa eroplano. At sabi ng mga abogado, pati ng mga dating justices, pag yan nakalipad na, wala nang jurisdiction ng hukuman. Kaya moot and academic na yung habeas corpus. Ang aking pong sagot sa kanila, mulat sa pool hanggang ngayon, hindi maaaring maging moot and academic yan. Sapagkat ang pinag-uusapan dyan ay yung mga illegal na hakbang na ginawa ng mga opisyalis ng gobyerno. At ang Korte Suprema ay palaging may jurisdiction over them. Sapagkat sa ilalim ng saligang batas, sila po binigyan ng kapangyarihan na makialam sa mga gawaing mali, illegal sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno at sa mga opisyalis ng administrasyon o anumang administrasyon. Kaya sinasabi po namin, hindi yan magiging moot and academic sapagkat yung mali o illegal na hakbang ay kahit na saan pumunta yung mga nilabagan ng batas, yung inilayo mo doon sa lugar kung saan ang hukuman ay pwede maglitis, hindi po maaaring maging dahilan yon sapagkat kung susundin natin yon, ang gagawin ng gobyerno pag gusto nilang lumabag, tatanggalin lamang nila ang mamamayan sa Pilipinas at sasabihin nila, wala na yung tao rito nagrereklamo. Hindi po ba yan? Hindi po yan tama sapagkat binigyan po namin ng mga citation o jurisprudence na nagpapakita ang Korte Suprema natin mismo dito sa Pilipinas
ay nagsabi na hindi porket wala na yung nagrereklamo, itinapon nyo kung saan, wala nang jurisdiction ng hukuman. Kasi meron po kaming sinight na isang kaso, yung Villa Vicencio versus Lukban, kung saan ang 120 prostitute na tinatawag ay itinapon ng mayor ng Maynila sa Davao at sila po ay naghain ng petisyon ng writ of habeas corpus para makabalik sila sa Maynila. Ang sabi ng gobyerno na wala na jurisdiction ng hukuman sapagkat wala na rito sa Maynila. Ang sabi po ng Korte Suprema, hindi. Yang mali at illegal na hakbangin nyo, sinusundan kayo niya kahit sa magpunta, kahit na tanggalin nyo yung mga nilabag yung batas. Kaya balik nyo yan dito sa Maynila. Hindi lamang po dito sa Pilipinas, nagbigay pa kami ng citation. Doon sa kaso ni Garcia, isang imigrante na itinapon nila doon sa sa kanyang bansa dahil illegal ang pagpasok niya sa Estados Unidos, diniporto siya, nakaraka-raka, nag-file siya ng kaso ng habeas corpus din. Ang sabi po ng local na hukuman at binalidate ng Korte Suprema ng Estados Unidos, hindi po pwede ang ginagawa nyo. Kailangan, huwag niyong labagin ang immigration laws natin. Magyan ay dayuhan o mamamayan ng Estados Unidos. Kailangan pairali ng batas, hindi basta tinatapon yan. Ibalik niyo yan ito, facilitate the return of that immigrant, ibalik sa Amerika. Yun ang pangalawa naming citation. Yung pangatlo, dito rin sa Pilipinas, sabi po namin, yung extradition natin, na petition sa Timor-Leste, para kunin natin itong si dating Congressman Tevez, papaligid kasi may mga kaso. Sabi po natin, yung talo tayo doon. Talo tayo sa appeal. Kumbaga, yung Timor-Leste, hindi namin pwedeng isuko sa inyo. Ang tanong ay, bakit nandito ngayon si Tevez? Kasi gumawa ng hakbangin ng presidente ng bansa natin para makabalik dito. Madalit sabi, may kakayahan ang presidente natin. Sa kagaya ng sinasabi nga natin, paulit-ulit, na ang sabi nila, paano susundin ng, ng ICC, pabalikin ng walang jurisdiction. Ay, hindi naman pinag-uusapan ang jurisdiction ng ICC. Ang jurisdiction pagdating sa mga illegal na hakbangin, ang pinag-uusapan niyan, yung mga opisyalis na gumawa ng mali at illegal at kailangan sila ang magwasto dyan. Problema na po nila ng gobyerno kung paano nila kukunin si Presidente Duterte. Ang mahalaga, mali ang ginawa nyo, illegal ang ginawa nyo, iwasto niyan. Paano nyo gagawin? Problema na ninyo yan. Yan po ang aming nakalagay dyan sa aming urgent motion to resolve the petition for writ of habeas corpus. Mhm. And you think, Attorney Sal, aaksyonan to agad ng Korte Suprema? In fact, meron na silang action eh. Bago pa, nung pinail namin yan, may inilabas na order ang Korte Suprema dated prior to our filing. At ang sabi nila, parang ito'y aksyon doon sa petisyon na nakabinbin ng 8 buwan na pinapasagot ho ang mga respondents at mga naghain ng petisyon ng kanilang mga sagot sa mga tanong na tinatanong ng Korte Suprema. Yung bang petisyon na yan, moot and academic na. Yung bang ICC may continuing jurisdiction kahit na umalis na tayo sa Pilipinas. At marami pa pong tinatanong ang Korte Suprema na kailangan sila ng relief kapagkat hindi nga na-resolve ang mga legal issues na pinagpipilitan ng gobyerno na hindi naman illegal. Panglima, sabi po namin, yan pong rule of law, kailangan nung ipanatili natin na namamayagpag. Sapagkat pag hindi po ma-resolve, nakakaraka, 8 buwan na nakakaraan. Talagang ang mangyayari diyan, walang rule of law sapagkat nananatili yung questionabling mga akto ng gobyerno na sa tingin nila tama sila at sapagkat hindi naman nagre-resolve ng Korte Suprema kung tama o mali, tinutuloy-tuloy nila ang kanilang paglabag sa Well, ilang ulit ko na kung tinalakay yan, nasabi natin noon pa, hindi ako magtataka kung i-deny yan. Kasi nga,
mulat sa poll, pinagpipilitan nilang mga sarili nila na may jurisdiction. Ngayong wala naman, kahit anong tingin mo dyan, whether sa konstitusyon natin, whether sa mga batas natin, kahit nasa batas nila, wala silang jurisdiction. Pero forcing through talaga sila eh. Talagang gusto nilang ituloy ang paglilitis at i-convict itong si Presidente Duterte. Kaya yung interim release, hindi na ho tayo nagtataka na tinanggihan nila yung motion for reconsideration. At sinabi rin natin, kung mapapansin nyo, yung mga kadahilanan nila, ayan, nalabo ng mga dahilan nila kung bakit nila itatanggi ang pansamantalang paglaya niya. Kasi sinasabi nila, yung sinasabi ng defense na mentally unfit unfit ang Presidente Duterte na humarap dahil sa kanyang karamdaman. Sabi mo naman hindi naman daw napatunayan ng akusado. Hindi po ba criticize natin? Sabi natin, bakit naman yung akusado magpuproba na hindi siya pwedeng humarap sa hukuman? Kaugnay from dun sa issue na itong ginawa nila ay na siya may karamdaman ng trial. Sabi po natin, teka muna, nakakulong siya. He's under controlled environment. Kayo ang namamayagpag doon. Wala naman siyang access sa mga magagaling na doktor, mga nurses, 24 oras na binabantayan yan kasi nga may marami ng karamdaman. Bakit? Ang magpupruba sila, kayo dapat yan, mulat sa poll, nung dumating sa inyo yan, dapat in-examine nyo na yan thoroughly. Pero ang ginawa niyo, kung di pa kayo nabanatan, saka nyo ipapa-examine. Tanong dyan, ba't ngayon nyo pinapa-examine? Yung pala, ibig sabihin, hindi nyo ginawa. Otherwise, bakit nyo mag-appoint ng 3 na tinanggal nyo pa nga yung 2? Pangalawa, sinasabi nila na pag yan ay pinalaya namin, merong risk, nanganganib daw na si Presidente Duterte tumakas. Jesus Maria Josep, ano tatakas yan Hindi nga makalakad ng matuwid. Kailangan mong alalayan. Ang daming sakit. Ang daming nararamdaman. Matanda na. Paano? Sabi nila, may influensya pa yan. Baka delikado yung mga testigo. Tingnan nyo, alam nyo po kabalbalan yung mga katwiran na gano'n sapagkat sinasabi nila, may influensya pa yan. Meron mo, nanalo pang mayor yan. Vice Presidente, ang anak niya. Teka muna. Kung totoo yung sinasabi nyo, nung siya'y presidente, nandun sa kanya lahat ng kapangyarihan, lahat ng impluensya, bakit wala siyang ginawa? Dati na hong namamayagpak yung mga nagre-reklamong yan. Hindi po ba? May ginawa ba siya? Wala. Pinabayaan niya lang. Ibig sabihin, kasi hindi totoo. Kaya hindi ho siya pwedeng gamitin ang kanyang kapangyarihan. Ngayon, wala na nga siya sa kapangyarihan. Kung nasa kapangyarihan, hindi niya ginamit. Ngayon pa. Kaya puro kabalbalan lang. Talagang gusto lang nilang ituloy ang kanyang paglitis at ang aking tingin niya talagang i-convict nila yan. Dahil may sabuatan na sila, pati ng gobyerno ito, na hindi naman ma-aaresto yan kung hindi sila pumayag, na talagang i-convict nila ang dating Presidente Duterte. Well, as I said, obviously, ang layo nila i-convict. So ano pa ba tawag mo doon? Kung nga yung kanilang pag-deny ng interim release, Yun na yun. nagpapakita na kagad. Nababanaag mo na ang goal nila i-convict itong presidente natin. Yeah. Delikado si FPRRD, Attorney Sal. Samantala, Attorney Sal, kaya sabi, yes, alam mo Hana, sabi ko nga sa taong bayan, kung gusto niyong makabalik yan, isa lamang ang pamamaraan. Kailangan nung malaman ng buong administrasyon na hindi maaaring ipagpatuloy ang paglabag sa saligang batas ng administrasyon at ng gobyerno. Malakihan at tuloy-tuloy na rally, maglabasan sa kalye,
pigil dyan sa administrasyon. Every now and then lamang, tapos yung mga grupo pa nag-iwa-hiwalay, iba-iba ang mga layunin, nagsisiraan pa sila. Ay hindi, wala ko talaga mangyayari sa atin. Matutuwa ang administrasyon dyan. Divide and rule sila. Kanyang tayo. Ang problema dyan, ang inaakusahan, yung dito kanan diretso. Ang problema, ang inaakusahan, di ba si Saltico, tinuturo niya ang presidente. Hindi ba dapat imbestigahan mo rin ang presidente? Hindi mo siya maaaring pailan ng kaso, but you can do legislation. Ba't di nila ginagawa? Kaya ang tao nagdududa kung ano bang mangyayari yan. Parang selective kayo masyado. Actually, yan ang problema. Ang tabo ng mga tao. Diretso. Yan. That's the whole problem, Ana. Sana nga, Attorney Sal, hindi lang yung big fish, talaga yung super mastermind nito, Attorney Sal. At dahil dun sa nangyaring rally, Attorney Sal, nanindigan ng Malacanang. Tao sa ginagawa nila. Otherwise, hindi nila itutuloy yung paglabas-labas nila sa kalye. Hindi po ba? Kaya lang lumalabas sa kalye dahil hindi sila kontento sa ginawa mo. Kaya yung sinasabing na tatapusin niya ang trabaho niya, depende ho yan. Pag ang taong bayan hindi tumigil ng kalalabas sa kalye, maniwala kayo, hindi matatapos ang termino ni Presidente Marcos Jr. Pero alam mo ang problema, Hana, sa ngayon nakikita ko, objectively, tinitingnan ko yung mga rally kahapon. Hiwa-hiwalay sila. Iba-iba ang kanilang mga layo. Yung isa, Marcos resign. Yung isa, accountability. Hindi sila nagkakaisa. Saka, pag ang grupo ay umaten doon sa rally ng isang grupo, tinataboy nila. Nag-aaway pala. Nakakatawa nga kahapon. Ako po, ang unang nanawagan, 2 taon ko nang pinananawagan, nagbumukha na nga tayo ng makulit. Na sabi ko, lumabas kayo sa kalye. Ba, sa programa natin, kung matatanda mo na, wala na akong ginawa. Lumabas kayo sa kalye. Nung finally lumabas sa kalye, may kanya-kanyang grupo. Yun nung Trillion March, yun ay araw-araw kong pinananawagan. So nagpunta ako dahil tinatanong ko, pupunta ba kayo? Syempre pupunta tayo. Sasama tayo sa mga rally. Kahit na ba dilaw, kahit na ano pa yan. Kasi ang issue ninyo ay corruption Di tuloy natin, hindi po ba? Kung ganyan ang ganyan ang dapat na gagawin natin. Sama-sama tayo. Alam mo na pagdating ko dun sa People Power Monument, yung maraming bumati sa akin, meron ding nagtataas ng kilay, bakit ako nandun? Interview ako. Pero okay pa yon. Nung ako'y pumunta dun lumipat ako sa EDSA Shrine, nandun din yung unang nakita ko, mga grupo ng Duterte. May nakita ko anti-crime. Pagkatapos pumasok kami dun sa bandang looban, akala ko parehong grupo. Yung pala, mga nila, ito ang istorya. Nakatayo ko lang, pinapanood ko yung huge screens, tapos I decided na kami pumunta pa sa looban pa. May nakakita sa akin, alam mo, inumpisa niya, panelo, boom! So, mga ilang binubu ako. Pero pag ako naman mainit na tinanggap, nagpapapicture naman. Sabi ko talaga, ibig sabihin lang, talagang walang direksyon. Nagkakanya-kanya tayo. Hindi yung pwede yun. Kailangan, salubungin natin ng maligaya. Dahil isa lang naman ang pinaglalaban, korupsyon, hustisya. Bakit nyo itataboy yung iba na gusto sumama sa inyo? Yan ang nagiging problema. Kailangan talaga mayroong lumabas na isang leader na magiging unifying force. Otherwise, maniwala kayo kung ganyan tayo, ang mga rally-rally natin, pakonti-konti, kahit na marami, pero hiwa-hiwalay, matutuwa ho si Marcos Jr. dyan.
mananatili talaga siya hanggang sa 3 taon. Buti na lang Attorney Sal, hindi ka affected sa mga ganun. Ay hindi, alam mo sabi ko nga sa aking ex-polo, ganyan talaga. If you can hit, you better be able to receive. Yun ang gusto ko sa'yo, Attorney Sal, mataas yung emotional quotient mo at hindi ka agad-agad nadadala sa mga ganyang bubu na yan eh. Nila. Samantala, Attorney Sal, eto, mainit usapin, intro pa lang pinag-usapan na natin to, pero hindi makaget over ang marami sa ating mga kababayan. Basta sabi ko, Yes, Attorney. kasama tayo. Pag nasa mali ka, yun, basta sabi ko, dito sa programa natin, pag tama ka, okay ka kahit nakalaban. Balik tayo. Pag hindi naman, sorry na lang. Di ba? Pag kahit nakaibigan ka, kung mali ka, kailangan punahin. Mhm. Kasi yung pagmamahal, sabi nga, kasama doon yung pagtutuwid ng pagkakamali. Pinapakinggan ko naman ang paliwanag kung 4 lang. Saka kung sa alam lamang at ganito lamang. Kumbaga, talagang very minimum. Pero, ang totoo na po pwede yan. In the sense na kung talagang wala ka kaya siya wala, yun na lang. Dapat pa rin, isipin nating lahat na pag Pasko, pagdiriwang ito. Kaya kailangan, medyo okay naman ang handa mo. Hindi yung araw-araw nga, naghihirap ka na. Pati ba naman Pasko, ganun pa rin. Hindi po ba? Yun din ang dapat isipin ng DTI. Yan ang sinasabi ko na hindi dapat i-welcome nyo kahit na, kasi ang common issue nyo, corruption Yung ang hindi lang kayo nagkakasundo sa resign, Marcos resign, wag mag-resign. Sabi ko nga, kasi nung ako'y, kaliwa ka dyan, nung ako'y tinanong ng reporter, paano yan? Sabi niya, itong grupong inatinan mo ngayon, gusto nilang i-prosecute si Inday Sara. Anong masasabi mo dyan? Sabi ko si Inday Sara mismo ang nagsabing, prosecute nyo. I-prosecute nyo. Kung meron kayong ebidensya, demanda nyo ako. Kung wala, walang mangyayari. Balik na tayo. Kaya, yan ang problema. Basta dapat magkaisa na ho tayo. Hindi pa pwede yan. Kung ayaw nyo sa ginagawa ng administrasyon, whether gusto nyo paresignin yan o hindi, magkaisa pa rin kayo. Kasi meron namang tinatawag na eleksyon. Di doon kayo maglabanan after. Meanwhile, yung common issue of corruption, katarungan, transparency, dapat magkaisa-isa kayo lahat doon. Samantala, sabi naman ni Kevin, good morning, Attorney Sal, watching a replay from Norway, sorry. Nanonood din siya ng mga replay natin, Attorney Sal, o yung hindi na tayo live, Attorney Sal. At batiin mo naman, Attorney Sal, lahat ng mga overseas Filipino workers na humahabol sa program mo, Attorney Sal, kung ano man yung time zone na meron sila na available sila para manood sa episode mo. Okay, magandang araw po sa inyo sa Norway. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Whatever time you have it. Sabi naman ni Lilibet, good morning, Attorney Sal, keep safe po. Maraming kaming natutunan regarding sa mga batas at actual na nalalaman sa totoong nangyayari sa bansa. Thanks po, Attorney. Keep it up. God bless. Sabi naman ni Odaniles Nobil, Attorney, kung marami na ang nagsasabi na nagdodroga at maraming katiwalian nagawa ang presidente o ang president, bakit kaya wala pa nagpa-file ng impeachment laban sa presidente? Walang magpapile ng impeachment kasi kahit na meron, walang mangyayari kasi nga mga kaalyado niya yon. Pero kung, kung hindi nyo titigilan ng mga rally ninyo, kung araw-araw kayo nagrarally, maniwala kayo, iba ang kahinatnan. Kasi alam mo, Han, ang problema din sa ating ibang kasamahan. Sabi niya, wala naman nung nangyayari. Nag-rally kami ng rally. Ang daming rally. May Iglesia ni Cristo, may milyon mga umaten. Bakit wala pa rin nangyayari? Ba't di bumababa? Bakit ang military, ganyan, hindi sumusupa? Yakitiyak. Sabi ko sa kanila, kayo naman. Kami noon, 21 anyos, 21 years kami nag-rally bago namin napatalsik si Marcos Sr. Kayo ilang linggo pa lang buwan, ilang beses pa lang kayo nagrarally, complaining na kayo.
Araw-araw, alam mo ba na, baka hindi ka ba, nasa elementary ka pa lang noon. Diyan sa Ugarte, sa Makati, nung di namatay na pinatay si Ninoy Aquino. Oo, di lalong naging araw-araw. Hindi na talaga kami tumigil. Araw-araw sa ginawa ng Diyos, nagrarally kami dyan. Mga 3 hanggang 5,000, hanggang 10,000. Dumarating dyan sa Makati, sa kanto ng Makati Avenue sa Kaayala, dyan sa may Insular Life Building na. Wala, tayo Pa, every now and then lang ang rally natin Kulang Araw-araw tayo mag-rally at saka magkaisahot tayo para kung gusto nyong may mangyari. Otherwise, wala talagang mangyayari. Nakukulangan ka sa mga rally, Attorney Sal, ha? Samantala, Attorney Sal, sabi ni Randolph, desperate times require desperate measures. Pabagsak Ano yan? na ang bansa. Nawawala ka. Hindi kita maraintindihan. Sabi ni Randolph, desperate times require desperate measures. Pabagsak na daw yung bansa, Attorney Sal. Hindi nga. Alam mo, sandali Ana. Mhm, Ana, mhm. yung sinasabi niya, desperate times require desperate measures. Hindi nga desperate. Alam mo yung paglakad sa kalye, hindi nga desperate yun That is an expression. That is guaranteed by the Constitution. Peaceable assembly expressing legitimate grievances against the government. Hindi, that's not desperate measure. That is a constitutional right that we should always exercise. Ang sinasabi ko lang, gawin mo natin araw-araw. Kasi, ang pamalaan sa sinasabi lang, wala yan, mawawala rin yan. After that, magsasawa din yan. Wag ho tayo magsawa, tuloy-tuloy pa rin tayo. Attorney Sal, ano masasabi mo dun sa sinabi ni Secretary Chodoro? Sabi niya kasi may warning siya dun sa mga mag-attend ng rally na if ever isulong nila dun sa mga speeches nila yung government recete, ipapa-aresto niya. Maliho doon. Maliho yung fraternity brand natin, sige mo doon, with due respect to him. Yung iba ho yung you exercise your right to freedom of expression kesa doon sa ikaw nananawagan na ibagsak ang gobyerno. Wala naman nung nananawagan ibagsak ang gobyerno. Kahit na yung panawagan na mag-resign, hindi ho yun labag sa saligang batas. Kasama ho yun sa reklamo ng taong bayan at pumapasok ko yun sa ilalim ng malayang pagpapahayag ng damdamin ng isang mamamayan. Kasama rin ho yun sa malayang pagpapahayag ng reklamo at kung anong gusto nilang mangyari sa mga opisyales na lumalabag sa karapatan at ng saligang batas. Hindi ho crime. It's not a crime. O, diba? Baka panakot niya lang yung Attorney Sal para hindi mag-succeed yung mga rallies. Sabi naman ni Mafe Nacionales. Attorney? Nawawala ka. Sabi ko baka panakot lang ni Secretary Chodoro. The signal is bad. Nawawala ka. Okay. Can you hear me, Attorney Sal? Ganun na nga. Yeah, now I can hear you. Panakot lang yon ni Secretary Gebo para hindi dumami yung tao dun sa mga rally. Sabi naman ni Mafe Nacionales, good morning po, Attorney Sal, and everyone watching from Malaysia. Batiin mo daw yung mga taga-Malaysia, Attorney Malaysia. Sal. Oy, kumusta ho kayo? Malaysia, kahapon. Kagabi kasama natin kagabi yung yung tawag dito, yung ambassador ng Malaysia. Sama ho natin sa isang event. Kaya kumusta ho kayo diyan sa Malaysia? Maraming salamat, Attorney Sal. Alam ko may schedule ka pa para naman sa ating Christmas countdown, mga kababayan. 24 days na lang. Ayan, at Pasko na. Grabe naman yung music na yan. Hindi ma-timing, masyado malakas. Merry Christmas, Attorney Sal. May regalo ka na sa dapat mong regaluhan? Marami na. Marami nang inihahanda sa mga apo. Dumami ba sila this year? Hindi naman. Siyam pa rin sila. Ang dami na nagsyam Maraming salamat, Attorney Sal. Your last message po bago tayo magpaalam.
Eh, kahit na masama ang panahon, may krisis tayo, kahit na nga naghihirap, pamisa-misa lang ho ang Pasko eh. So, gumawa tayo ng paraan para maging masaya tayo.